Kapatid, ay Boss Vic Sioson, ito masasabi ko sa iyo. Mas magandang pumunta ka po sa pinakamalapit na lokal. Diyan sa lugar mo kasi hindi ako maniniwala na diyan sa lugar mo, walang malapit na lokal diyan. O, pag sinabi nating malapit, 3 kilometers beyond, malapit pa rin yan. Basta within your area. Okay? O, para po masagot yung katanungan ninyo. Pero wag po kayo mag-alala. Assignment ko po ito para sa inyo. Dahil nakinig kayo, nanood kayo rito sa aking programa at saludo po ako sa inyo. Nandito kayo sa aking programa. Welcome po sa programa ni Boss Rick Vlogs TV. Eto ba, basahin ko lang ha. Kwento ka ng kwento, hindi Biblia yung kwento mo. Eh bakit kasi nakikinig ka? Hindi pala Biblia ito. Dapat pumunta ka doon sa Biblical. Ito pa, meron pa dito. Oh. Ito pa. Talata sa talata, daldal. Natutuwa ako sa iyo, ha? Natutuwa ako sa iyo. Vic Sioson. Ha? Meron pa siya rito. Ito pa, ha? Sige na, katulad ka rin ng mga ministro na tinanong mo na hindi masagot. Itanong mo, di na masagot. Itanong mo, di na masagot. Itanong mo man, di masagot. Pati ako, nahihirapan magbasa sa komento mo eh. Pero maraming salamat ha, sa comment mo, Boss Vic Sioson. Welcome ka rito. Yan ang sinasabi ko, kahit sino po pwede rito. Welcome na welcome po kayo. Kaya gaya ng sinabi ko. Ito lang mapapayo ko sa iyo, Boss Vic Sioson. Kung gusto mo talaga makakuha ng magandang sagot, kasi dito wala kang makukuha matinong sagot dito, wala kang makukuha kasi sa akin. Of course, hindi naman ako ministro. 'Di ba? Ang alam ko lang, kagaya ng sinasabi ko rito, yung pinaglalaban ko rito, yung nalalaman ko sa akin. 'Di ba? Sa ganang akin. Pero kung yung mga tanong mo at gusto mo masagot, dapat ito ang masasabi ko, pumunta ka doon sa pinakamalapit na lokal. Kahit pinakamaliit yan na kapilya, mayroon po diyang destinado. Yun ang kausapin ninyo. Kung hindi nyo alam, pumunta lang kayo dito. Kumatok kayo ron. May mga bantay doon. Maliwanag ba, kapatid? Ay, boss, baka mamaya madoktrinahan ka pa. Ako pa maghatid sa'yo sa bautismo. Ako maghatid sa'yo. Eto, basahin natin ito. Ang mga converts na ANC, malabo na umalis sa ANC yan. Lahat kasi naranasan nung nasa sanlibutan pa. Katulad ko, kamatayan lang, magpapahiwalay sa akin. Tumatay na naman yung balahibo ko. Galing po ito kay Dennis Velasco. Totoo po yan. Kami po, na mga converts, hindi na po kami babalik pa doon sa pinanggalingan namin. Kasi alam na namin kung ano yung karanasan namin doon. Kaya nga sabi namin dito, mahirap para sa mga bata, mga kapatid, na handog. Bakit po? Hindi po sila nakaranas ng kalayawan. Totoo. Kaya karamihan po sa natitiwalag yung mga handog. Mga anak mismo na may mga tungkulin. Totoo yan. Bakit? Hindi po matibay yung kanilang pananampalataya pagdating po sa mga sanlibutan, sa mga kalayawan. Kasi yung curiosity ng isang tao, nandyan lagi yan. Isang halimbawa dyan, piyesta, mahilig sa piyesta yung mga sanlibutan. December lalo na. May mga anak tayo na naku-curious, nagtatanong, pa, bakit ganun? Bakit sila ganun? Bakit ganun? Ba't nangangaroling sila? 'Di ba? So, pipigilan mo, ipapaliwanag mo. Pero hindi mo alam, ginagawa pala nila. Dahil sa kanilang curiosity. Ngayon, of course, nakita, napicturan, nalaman, na gumagawa ng ganun. Ano mangyayari? Matitiwalag po. Kaya mag-iingat po ang mga handog. Pero hindi po lahat kasi may mga handog talaga na talagang matitibay. Alam na nila kung anong mangyayari sa kanila. Pero tama yung sinabi ni kapatid na Benedict Velasco. Ha? Pinaghalo-halo ko na yata. Dennis Velasco pala. Sorry. Na ang mga converts, yan ang pinakamatibay na iglesia ni Kristo. Matatag yan. Pero hindi rin po lahat. Hindi ko sinasabing lahat. Meron din po natitibag dyan. Kasi may kakilala din po ako. Kagaya ko rin po, converts. Pero pagdating sa panahon, imbis na patanda ng patanda yung kanyang pananampalataya, nagiging marupok yung kanyang pananampalataya.